sasabihin mo? Na ang nanay mo ang dahilan, kaya nagkahiwalay kayo ni Dolores. Na binayaran niya ako para palabasin na nagtaksil sa'yo si Dolores. Hindi! Kasama ko siya! Siya ang kumuha ng litrato! Dali, anong papasukin? Ha? Hindi mo na makikita ang anak mo. Hindi na ako papayag na makuha mo siya ulit. Naintindihan mo? Hindi mo na makikita si Elisa. Kung sana nung nakita kayo ni Victor, sinabi mo na sa kanya agad ang totoo, di rin niya kailangang ilayo si Elisa sa'yo. Babawiin ko si Elisa. May impluwensya ang pamilya ni Victor. Marami silang pera, pambayad sa mga tao. Wala kang laban doon. Bakit ba hindi na lang kasi kayo mag-usap ng maayos ni Dolores? Ayoko makipag-usap sa taong sinungaling. Kung sa akin mo ginawa yung kay Dolores, masasaktan din ako. Eh di ba kasarili siya? Kung galit siya sa akin, dapat hindi niya dinadama yung bata. Sa ginagawa niyong yan, sino magiging biktima? Si Elisa! She will be fine. Kaya ko ibigay lahat ng pangangailangan ng anak ko. Roman, meron tong mabilis na solusyon para mabawi ko agad si Elisa. Habang wala pa namang dokumento si Victor na nagpapatunay na siya ang tatay ni Elisa, lalabas na kinidnap niya ang anak mo. Magsasampa akong reklamo laban kay Victor. Sigurado ka ba dyan, Dolores? Dahil oras na makita nga si Elisa doon, malaki yung posibilidad na makulong si Victor. Oo, ikulong niya si Victor kung yun yung tama. Nasaan yung post-dated check ng sinasabi mo? Sabi mo, bibigay mo ngayon. Saka na. Ikaw naman, alam mo naman, susubain ka. Puro ka kasi pangako. Sabi mo, bubukas ka ng bar. Hanggang ngayon, hindi pa naumpisa yung sinasabi mo negosyo. Ako, napiti ko na ako sa'yo, ha? Ha? Ugas ka! Saan? Konti namin. Ano tingin mo sa akin? Ano sinabi? Ha? Bayaran mo ako! Basta, bayaran mo ako! Dahil pag inonsi mo ako, sa ibang paraan, sisingilin kita! Tingin mo sa akin, natatakot sa'yo? Uy, tama na. Konting lamig. Buisit! Buisit! Hindi pa yata matutuloy yung gusto kong itayong bar. Eh di bang negosyo na lang itayo mo? Hindi kailangan ng malaking puhunan. Chito? Itong buisit eh. Bigyan ka nga! Aray! Galit ka pa rin ba sa akin hanggang ngayon? Malas ka eh! Nawalan ako ng racket dahil sa'yo. Eh, hindi ko naman kasi alam. Kung sana noon pa lang sinabi mo na sa akin, hindi ka na nabubulyato. Alam mo, ikaw ang dahilan kaya hindi na matutuloy yung barko. At sigurado ako, pinagtatawanan ako ngayon ni Doña Claudia dahil naisahan niya ako. Buisit! Ay, anak. Kamusta ka na? Okay lang naman po ako, Tay. Tay, kasama na po ba si Inay? Anak. Hindi pa eh. Bakit, anak? Namimiss ko na po kasi siya. Pwede po ba natin siyang tawagan? Bakit, anak? Hindi ka ba masaya na kasama mo ang tatay? Masaya naman po kasi po naalagaan niyo po ako. Namiss ko rin po kayo kasi po matagal din po tayong di nagkita. Pero mas masaya po ako kapag po kumpleto po tayo ni Inay. Alam niyo po ba, Tay? Ang sabi daw po ni teacher, tuwing Pasko daw po makukumpleto magpapamilya. Masaya nga po ako kasi po nandito po kayo. Magkakasama na po tayo ni Inay. Tay, pwede po ba magsama po tayo ni sa isang bahay? Siguro po matutuwa pa si Ate Jocelyn o Tom Tomat din kapag po kinuwento ko po sa kanila yun. Ma'am. Poor Chito. Tapos na ang panghuhut-hut niya sa akin. Wala na akong dapat katakutan pa na meron pang malalaman si Victor. Finally, matatahimik na rin ako.
Nalampasan niyo na nga po yun, ma'am. Pero may pumalit naman. I know what you mean, Odette. Na nalaman ni Victor ang tungkol sa anak niya kay Dolores. Alam niyo, ma'am, sa nangyayari ngayon, sa tingin ko, gulo lang ang dala ng mag-inang yun. Kawawa naman si Sir Victor. Not anymore, Odette. Kung dati sobrang devastated si Victor dahil sa pagkakahiwalay nila ni Dolores, ngayon meron na siyang kakampi sa laban na yan para manalo siya. Manon, pakilak mo na yan, ha? Aalis na rin ako, ha? Pakibukas na yung gate, ha? Victor, are you sure about this? Alam mo, I don't think papayag si Dolores na kunin mo ang anak niya. I know. Pero kailangan kong paglaban ng karapatan ko sa anak ko. I understand, but do you know that she can sue you? Handa ako. Nakipag-usap na ako kay attorney kung ano yung possible scenario kung sakaling may demanda siya. Oh, how about amicable settlement? Hindi ba pwedeng gano'n na lang? Hindi ako makakipag-ayos sa kanya. Ngayon pa, na marami na ako pwede sumbat sa kanya. Paano kung sakaling hindi na dengue si Elisa? Hindi ko pa malalaman na ako yung totoong ama niya? Hindi niya pa sa akin sasabihin ng totoo? Kung ano man yung plano niya para mabawi sa akin ang anak ko, tatapatan ko siya. Okay, okay. I have a strong feeling that the court will take your side on this custody case. So let's claim it, okay? Thank you. Paano kailangan ko namang umalis? May meeting pa ako kay attorney. Okay. I'll see you in a while. Alright. Okay? Bye. Bye. Ayan, nandyan. Yun. Oo, itong bahay na to. Ayan. Okay na to. Ayan na yung bahay niya. Dito po. Ayan po yung bahay ni Victor. Ito na ba? Yes, Tita, sure. Manang, pakicheck nga kung sino yung nandun. Tita, can I call you back? I think bumalik kasi si Victor, baka may naiwan. Alright, bye-bye. Ano po yun? Sino po sila? Nasaan po si Victor? May kasama ako mga pulis. Sige, Manang, buksan mo. Sinong hinahanap nila? Si Victor! Dahil kinidnap niya yung anak ko! Magandang araw po. Ako po si Kapitan Cruz. Nagpasama po sila sa akin dito for verification. May reklamo po kasi kinidnap daw ni Victor Gioson ang anak ni Miss Dolores Macabuhay. Hindi ho totoo yung binibintang niyo kay Victor. Sinungaling! Alam ko nandyan yung anak ko. Alam ko na kinidnap siya ni Victor. Papasukin mo kami para malaman Excuse natin me? totoo. You have a search warrant? Ma'am, standard police protocol lang po. Para malaman ho namin kung totoo ho ba yung reklamo kay Mr. Victor Guison. Nandyan ho ba siya? Wala siya dito. Hindi ako naniniwala. Alam ko nagtatago yung taong yan dyan. He's not here! At kahit yung batang sinasabi niyong kinidnap niya, wala rin ho dito. Kung wala ho talaga dito, ano ho kinakatakot nyo kung pasukin namin ang bahay nyo? Okay, go ahead. If that's the only way to prove to you na wala dito yung mga hinahanap niyo, you can have the whole house. Search it. Okay, narinig niyo yun.
Talaga bang hahatian pa natin si Elisa? Oo naman. Para pagdating niya, bibigay natin sa kanya yung parte niya. Paano pag hindi na natin siya nakita? Hindi ko naman iniisip na hindi na babalik si Elisa. Ang iniisip ko lang, umalis na siya sandali, babalik din siya bukas. Tsaka, malay ba natin, mamaya pagdating ni Chang, kasama na niya si Elisa. Sana nga. Kasi, ang lungkot ng Pasko natin pag wala sila Elisa tsaka si tatay. Dati, di ba? Basta sama-sama tayo, ang saya-saya na natin ng Pasko. Tapos, ngayon, kulang tayo. Ate Josie, ito na nga pala yung parte ko. Tulong ko na to para sa pagpayansa ng tatay niyo. Salamat din Pero ang laking pera kasi ng kailangan ni tatay Tagal pa siguro bago namin maipon yun. Di ko alam kung ilang Pasko pang lilipas. Si Chang Flora naman, walang pakialam kay tatay. Huwag ka mawala ng pag-asa, ate. Kaya natin to. Makakaipon din tayo ng pampiyansa ni tatay. Basta mag-ipon lang tayo ng mag-ipon. Hindi mo lang tinatama. Ano yan? Nakita ko yun Chang, wag po! Buti ka pa nag-iisip? Buti nga yung tatay mo nakakulong. May pagkain siya doon. Tayo dito, gutom. Okay kami, kuya. Oh, ayan. Saan yun na yan? Chang, kami na po yan. Tumabi nga kayo dyan. Chang! Chang! Wala akong makitang bata sa loob. Bok, negative din. Isang kwarto na lang di na nasisilip. Ito. Nakalak. Excuse me, ma'am. Pwede ho ba na unbuksan? Sige, Manang. Buksan mo yung kwarto. Para makita nila kung anong nasa loob. O, pinatanggal na ni Doc ang IV mo, kaya kailangan kumain ka ng marami. Para hindi ka manghina, mag-oral medicines ka na lang. Opo, ate. Okay. O, ito, kumain ka. Masarap ang mga prutas na yan. Ayoko po. Salamat nila po, Ate Odette. Miss. Miss Odette ang itawag mo sa akin. Sige na, kainin mo na yan. Ubusin mo yan lahat, ha? Alam mo ba, ang mga prutas na yan,
Galing pa sa ibang bansa. Tapos ayaw mo? Ano bang gusto mo? Ano bang paborito mong prutas? Aratilis po. Aratilis. Nako, wala yun dito. Pang mahirap yun na prutas eh. Oh, ano pang gusto mo? Mami ko po. Alam mo, kalimutan mo na yung nanay mo. Hindi ka ba natutuwa, ha? Ganda-ganda ng kwarto mo, oh. Ang laki-laki, tsaka ang lambot-lambot ng kama mo. Ang bango-bango sa paligid. Hindi katulad dun sa inyo. Mabaho, tsaka madumi. Kahit po mahirap po kami, di po kami mayaman. Masaya pa rin po kami. Kasi po, sama-sama po kami. Sama-sama nga kayo. Pero, kumakalam naman yung tiyan nyo. Alam mo, swerte mo nga eh. Kasi, kinupkup ka ni Sir Victor. Kahit na alam niya na masamang babae yung nanay mo. Hindi po masamang babae yung nanay ko. Masama siya? Di ba nga naghanap siya ng mayaman tapos nagpabuntis? Kaya yan, lumabas ka. Sino kaya yung babaeng kumausap sa atin? Asawa kaya yun? Girlfriend ni JR? Hindi ko alam at wala rin akong pakialam sa kanilang dalawa. Tanong ko lang kasi halata mong edukada tsaka matalino. Mukhang mayaman. Hindi po totoo yan. Bait po ang nanay ko. Buhay niyo pa lang sinasabi niyo sa kanya. Hindi, no? Totoo kaya yung sinabi ko na maduming babae yung nanay mo. Madumi ang nanay ko. Mabait po ang nanay ko. Sabi na totoo nga eh. O ano, ayaw mo ba to? Bahala ko. Dolores. Uy, sorry. Wala akong masamang ibig sabihin doon. Hindi, Imelda. Alam mo, kahit hindi mo sabihin sa akin, alam ko naman na layo ko dun sa babae yun. Bagay siya sa katulad ni Victor, hindi yung katulad ko. Hindi. Uy, sorry na talaga. Kalimutan mo na yung sinabi ko, ha? Siguro, alam din niya yung tungkol kay Elisa, no? Malamang magkasabot sila ni Victor sa pagtatago ng anak ko. Roman! Roman, si Elisa! Sorry, Dolores. Pinasok namin lahat ng kwarto, hinalugog namin yung buong bahay, pero hindi namin siya nakita. Wala siya dito. Hindi! Nandiyan yung anak ko! Nagkakamali kayo! Hanapin niyo ulit! Pasensya na, Dolores. Hinanap namin talaga sa buong bahay, pero wala siya dito. Mahanap din natin si Elisa. Elisa, sabi ni Miss Odette ayaw mo daw kumain. Hindi naman po ako nakugutom eh. Alam ko sanay kang magutom, but this time, you have to eat. Si nanay nila magpapakain sa akin. Wala ang nanay mo, kaya kakain ka nang wala siya. Okay, sige. Ako magpapakain sa'yo, ha? Susubuan kita, halika. O, halika. Lapit ka dito. Sumubo ka.
Elisa, kailangan kang kumain dahil baka magkasakit ka na naman. Ayoko po. Sabi na kumain ka! Sabi na kumain ka! Ika! Ano yung batang to? Nakita mo ginawa mo sa akin? Ako na nga sumusuyo sa'yo, tapos ito ang gagawin mo! Manang-mana ka talaga sa nanay mo! Palibhasa, puro siguro pagkain ka niya, pinapakain niya sa'yo! Ano lang po ako sa nanay ko? Nanay! Nanay! Puro ka nanay? Ha? Sige, pagbibigyan kita. Halika. Sige, pagbibigyan kita. Halika, mama ka sa. Dalihan mo! Takbo! Halika, mama ka, dali! Halika dito. Ano? Gusto mo makita ang nanay mo? Sige, puntahan mo na yung nanay mo. Umuwi ka na doon. Sige na. Alis! Umuwi ka na! Ano pang hinihintay mo? Bahala ka sa buhay mo! Pasensya ka na kung pati ko nadadamay sa mga gulo ko sa buhay. Thank you dahil hindi mo ko iniwan. Dolores, huwag mo intindihin yung anak mo. Buhay prinsesa yun doon. Tignan mo yung pagiging OA. Dapat kasi buy one, take one kayo ni Elisa. Kapag tinangay si Elisa, dapat damay ka package yun eh. Kung gusto mong makalimutan ni Victor ang mga kasalanan mo sa kanya, you have to start learning to accept Elisa. I think you're right. Ma'am, nawawala po si Elisa. Nandito lang po siya kanina, tapos biglang nawala po. Ma'am, alam niyo kaya kung saan siya pwede pumunta? Ah!